Hello friends! Happy Friday! Yeah, today is Friday and it's sunny. And hindi pa siya masyadong maginaw kasi pwede pang makapag-sleeveless. And andito ako ngayon sa isa sa favorite kong coffee shop dito sa Japan is Tully's Coffee. Ano bang update natin ngayon? So yeah, few days ago, medyo TMI to. So few days ago, nagkaroon ako ng pain sa aking lower abdomen. Kasi it's my period kasi. So actually, few years ago, meron din akong same symptoms na nararamdaman. But then, suddenly, bumalik. So, may ginagawa ko the other day and medyo na, yung chan ko, medyo na, para siyang na-fold. And then, sumakit yung gilid ko as in my lower abdomen. Yung parang nasa ovary natin. So, dun, as in sumakit siya, as in nanginginig ako sa sobrang sakit. And then, talagang I took pain reliever para mawala yung sakit. And then, syempre nag-worry ako kasi nung few years back na nangyari yun is nagpa-check up ako and then the doctor made an ultrasound then wala namang nakita at that time. But then, nag-worry ako kasi after sumakit nung the other day, nung kinabukasan is sumakit ulit, but it's on the other side. Yung unang sakit kasi is on the right side, and then kinabukasan, yung masakit naman is on yung left side. So, medyo nag-worry ako. I decided magpa-check na lang to make sure, diba? Yeah, so bukas, Saturday, yung appointment ko, tapos pupunta ako doon. Actually, it's my first time visit here dito sa bago naming lugar na tinitirahan. I'm expecting na ultrasound na naman sa loob na pag-check para makikita kung meron bang something yung ovary ko. Actually din, daming actually no. So nung buntis kasi ako 10 years ago, nagsabi yung OB ko na meron daw akong cyst sa ovary. But no need to worry about daw kasi mawawala din naman daw yun pag nanganak ako. Well, at that time, nung sumakit siya few years ago, I think that was 3 or 4 years ago, bago mag-pandemic or during pandemic, hindi ko lang maalala. So, nung gumawa ng check yung doktor, wala silang nakita. Kaya medyo, ako noon, medyo na-happy ako kasi walang nakita. Ibig sabihin, nung na-detect nung OB, nung pregnant pa ako na meron akong cyst, which is, few years ago, nung sumakit siya, wala naman. So, ibig sabihin, nawala talaga yung cyst sa ovary ko. But nag-wonder lang ako, bakit masakit? Though may dysmenorrhea ako, pero hindi siya ganun talagang as in intense pain. Siguro masakit na siya para siguro sa katawan ko, pero siguro high tolerance lang ako when it comes to pain. But the other day, yung pain na nag-attack talaga sa akin, sobrang sakit. Muntik na akong tumawag ng ambulance kasi hindi ko talaga kaya yung pain. Unfortunately, wala yung asawa ko. Kami lang dalawa ng anak ko. Yun yung pinakamahirap na pag magkakasakit ka sa ibang bansa. Lalo na wala kang matatawag or wala kang pagbibili na ng anak mo or wala kang hinga ng tulong. So that was my yung talagang nagsusumikap ako na magpagaling, na mawala yung sakit through painkiller. Kasi inisip ko ano nang gagawin ng anak ko. Paano yung anak ko pag dinala ako ng ambulansya, nasa hospital ko, sino yung mag-aalaga ng anak ko, sino mag-prepare ng pagkain ng anak ko. So that was, nag-overthink din ako at the same time, at that time. So, luckily, nag-take ng painkiller at the same time, binigyan ako ng anak ko ng parang ice pack. Tapos nilagay ko dun sa lower abdomen ko. Thank God na wala. And then, the next day naman, nung sumakit ulit, doon ako talagang hindi na to okay. So, I decided na magpa-check talaga para kung wala, thanks God. Pero pag meron naman, at least ma-detect as early as possible. So, yun lang. So, pupunta ako bukas and hopefully wala namang makita. Kasi siguro, pag ultrasound, makikita naman talaga, makikita on the spot sa doktor kung merong abnormality sa ovary ko. And then, yeah, I'm just gonna update you guys kung ano yung mangyayari bukas. Or kung wala man, then let's praise God kung wala. But if meron, for sure, meron namang solution. In every problem, there's a solution. So, let's hold on to that. And then, So, yeah, yan lang muna yung update ko. And then, for bukas, kung ano yung magiging resulta, I will do another
video about it. So, yun lang muna yung update ko. Kasi nakakatakot talaga pag nagkakasakit ka, lalo na pag mag-isa ka lang and wala kang mahinga ng tulong. Yan talaga yung pinaka greatest fear ko, lalo na wala yung asawa ko dito, nasa business trips siya. So, yeah, I'm just gonna do my best, try to be healthy as much as possible. Alam mo yung mga ganitong mga situation na nangyayari, lalo na pag wala kang kasama, mga ganyan. So, talagang sinusubok ako ng panahon, and then at the same time si Habibi naman nasa ibang bansa nagtatrabaho, hindi naman siya, he's not feeling well. So parang sinusubok kaming dalawa na paano kung pag kayo lang or mag-isa ka lang, anong gagawin mo, parang ganun, yun yung nafe-feel ko. But anyway, God is good. So far naman ako ngayon is I don't feel any pain. I just want to make sure na walang problema sa ovary ko. And yeah, sana maagapan or sana wala lang, really wish and pray ko lang na talagang it's parang part lang sa cycle ng menstruation nating mga babae yung pain, at talagang wala lang talaga siyang ibang meaning na hindi maganda. Kasi nakakatakot naman, no, pag hindi naman natin hawak yung buhay natin kung ano yung ibibigay ni Lord sa atin. It's let's accept it with all our heart. Yung parang gano'n na lang. But yeah, fingers crossed na sana maging okay yung yung check-up ko bukas, and I make sure na i-update ko kayo guys kung anong mangyayari. So yeah, yun lang yung update ko guys, and thanks for watching. Mag-ingat kayo. Bye!